Kanselado na ang Philippine passport ni Alice Guo. Iniimbestigahan din ng Foreign Affairs Department ang aligasyon sa isang international docu na isa siyang Chinese spy. Nakatutok si Salima Refran. Matapos makwestiyon ang kanyang pagkakakilanlan sa investigasyon ng Senado at Kamara. Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Tuluyan ang kinansela ng Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ni dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo na iniuugnay sa illegal na operasyon ng Pogo sa kanyang bayan. Sabi ng DFA, fraudulently acquired o nakuha raw sa maling paraan ang kanyang pasaporte. Sa sertifikasyon kasi ng DOJ at NBI, lumalabas na nag-match ang biometrics ni Guo mula sa passport database sa biometrics naman ng isang Guo Waping sa NBI files. Epektibo noong September 30 ang kanselasyon ng kanyang pasaporte. Ang Department of Justice ikinalugod ang pagkakansela ng passport ni Guo. Kasi yung having a falsified birth certificate is already very telling on her character and on what she's all about. If you try to present yourself as a Filipino, you better be a real Filipino. Wala pang tugon tungkol sa kanselasyon ng passport ang kampo ni Guo. Pero sabi rin ng DFA, seryoso nilang iniimbestigahan ang aligasyong Chinese spy si Guo na lumutang sa inilabas na dokumentaryo ng Al Jazeera. Of course, we're looking into that, but I can't divulge the details. Mabuti yan. Ang pakiusap ko lang sa proper authority, imbestigan nila na maayos para lumabas yung katotohanan. On our part, we're studying legal possibility na pwedeng filean yung case yung Al Jazeera for this malicious insinuation, di ba? Asan ba ang ano diyan? Asan ba ang hustisya diyan? Mag-a-allege ka na wala ka namang basihan. Samantala, gumulong na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa 87 counts ng money laundering kaugnay sa illegal na pogo sa Bambantarlac. Humarap dito si Cassandra Leong pero hindi nakarating si Guo at ang sinasabing kapatid niyang si Sheila dahil kinailangan munang humarap sa deportation hearing sa Bureau of Immigration. Bukod sa money laundering, humarap din si Ong sa prosecution panel para naman sa reklamong qualified human trafficking. Kaugnay ng mga iligal na aktibidad sa ni-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. 14 na mga biktima ng trafficking at torture ang iniharap ng PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission. We did not submit yet a counter-affidavit, but we instead asked for a extension for at least a very reasonable period for us to submit a counter-affidavit, given the gravity, voluminous records, and complexity of both cases. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.